Naghihiyawan ang mga tao sa selda nang lumabas si Alice sa sariling selda nito nang may malawak na ngiti sa mga labi. Paano ba naman, matapos ng 3 taon na nagpapakulong sa kasalanan na wala siyang alam, ay heto siya at nakalaya na. Parang kailan lang nang manumpa siya na babalikan niya ang 2 mag-asawa na naging dahilan ng pagkakakulong niya. Iba na talagang malakas, Alice. Sa wakas, makikita mo na ang labas. Hiyaw ng mga tao sa loob ng kalapit na selda. Irampa mo naman ang kagandahan mo sa labas. Balikan mo kami, Alice, kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, ha? Ang pangako mong cellphone sa akin. Sigaw pa ni Aling Lilet nang lagpasan ni Alice ang selda nito. Ang matandang naging magulang niya sa loob ng kulungan habang ang sarili niyang magulang ay nagpapakasaya sa labas. Sumayaw-sayaw pa si Alice na mas lalong nagpahiyawan sa lahat ng tao sa selda. Umiling-iling na rin ang babaeng pulis na may hawak sa kanya dahil sa isip nito ay sa wakas mawawalan na siya ng sakit ng ulo. Babalikan ko kayo para sabihin kung gaano kasayang nasa labas. See you all at sana magkita-kita tayo sa labas. Huling sinabi ni Alice bago siya nakalabas ng selda. Agad siyang diniretso sa loob ng opisina ng commander upang ayusin ang pagkakalaya niya ngayong araw. Makahulugan pa ang tingin sa kanya ng mga pulis pero pinagsawalang bahala niya yon. Pagkatapos ng 3 taon makakalaya ka na. May plano ka bang magsampa din ng kaso sa mga nagpakulong sayo? Tanong pa ng commander na inaasikaso ang mga papeles niya. Oo naman. Dapat lang nabalikan ng 2 yun dahil mali sila ng taong ipinakulong. 3 taon din akong nagsayang ng oras dito. Dapat nagpapakasaya ako sa labas. O siya, kailangan mo ng sapat na ebidensya kung gusto mo silang kasuhan ng mas mabigat sa krimen. Pagkatapos nito, at nakalabas ka na mula rito, wag ka nang babalik. Sabi ng commander na nagpangiti kay Alice. Sa loob ng 3 taon na nakulong si Alice, ay hindi siya ni minsan nakaranas ng pagmamalupit dito. Mas naramdaman niya pa ang totoong pag-aalala ng mga ito dahil siya ang pinakabata. Hindi siya kailanman pinabayaan di tulad ng sariling pamilya na pinalayas at inabandona. Makakaasa ka, commander, na magbabagong buhay na ako at sa kasal ko, imbitado kayong lahat. Biro pa ni Alice, kaya tumawa ang matandang commander. So, Alice Gutierrez, malaya ka na. Nakangiting sabi nito, sabay alis sa posa sa 2 kamay niya. Dumiretso si Alice sa loob ng banyo upang magbihis ng maayos na damit. Hinilamusan pa niya ang muka at humarap sa salamin. Namumutok sa kaputian ng balat niya dahil 3 taon siyang nasa loob ng kulungan. Idagdag pa ang bobcat niyang buhok dahil bawal sa loob ng kulungan ang mahabang buhok. Ang katawan niyang napakaganda na hugis dahil palagi silang pinagbubuhat at pinatatakbo kaya gumanda talaga ito ng husto. Idagdag pa ang freckles sa mukha na matagal niyang hindi naalagaan pero hindi niya inakala na makadadagdag ito ng kanyang ganda. Nang matapos siya ay saka na siya lumabas ng kulungan. Unang tapak pa lang niya sa labas, nalanghap na niya ang hangin at polusyon. Matinding sikat ng araw at ang mga sasakyan na parang tren sa haba dahil sa traffic. Ito ang labas na kay tagal niyang hindi nakita. Miss, sasakay ka ba? Tumigil ang matandang nagmamaneho ng tricycle. Paanong kalalabas ko lang ng kulungan at wala pa akong pera? Diretsahan niyang sabi sa manong tricycle na driver. Ano naging kaso mo? Osyoso pa ng matanda. Napagbintangan lang ho. Simpleng sagot ni Alice pero laking gulat ni Alice nang pasakayin siya nito ng libre at ibinaba sa lugar kung saan siya nakatira 3 taon nang nakakalipas. Nagpasalamat si Alice ng buong puso sa nagmagandang loob
na ihatid siya. At ngayon, nasa harapan siya ng dating tahanan. Wala pa ring pinagbago ang mansyon nila pero mukhang napabayaan na ito dahil sa mga damo na nasa paligid. Huminga pa siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng gate at tulad ng inaasahan, wala na ngang nakatira dito. Madumi ang buong paligid, inaagiw at halos sira na ang kalahati ng mansyon dahil siguro sa tagal nang wala nakatira. Ineng? Kuha pa sa atensyon ni Alice na isang matandang babae na may hawak na walis tingting. Natatandaan ni Alice kung sino ang matanda. Ito ang kapitbahay nila na madalas niyang nakawan ng mangga. Pero ang dami nang nagbago simula na makulong siya. Dahil ang mangga noon na inaakyat pa niya ay isa ng bahay ngayon. Aling Bita, kamusta na po kayo? Galak pa niyang sabi na nagpagulat sa matanda at sandaling hindi nakapagsalita. Naku, ikaw ba yan Alice? Diyos kong bata ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba nabalitaan na 3 taon nang nasa Amerika ang mga magulang mo? Doon na sila na malagi at hindi na bumalik dito. Sabi ni Aling Bita na hindi na nagpagulat kay Alice. Alam ko yun Aling Bita. Mas mabuti na rin yun, wala na ako sakit sa ulo. Biro pa niya, pero sa loob-loob ay naroon ng pait. Sa bagay, dahil napakasama na ugali ng mga magulang mo at iniwan ka na lang basta-basta. Ayos lang po yun. Pilit pa niyang sabi. Kapag kailangan mo ako anak, tawagan mo lang ako ha. Iiwan na muna kita dahil pupuntahan ko lang muna ang mga sinampay ko. Paalam pa nito bago bumilis ang bawat patak ng ulan. Wala nang nagawa si Alice kundi ang pumasok sa loob ng mansyon. Unang tulak pa ng pintuan, sumalubong na sa kanya ang makapal na alikabok. Isunod pa ang mga agiw, gagamba at daga na namamahay sa bahay nila. Ibinaba na niya ang ilang pirasong gamit bago pumunta sa dating silid. Kahit paano ay nawala ang lungkot niya nang makitang walang nagbago sa dating kwarto. Pati ang mga make-up, pabango at mga koleksyon niya sa bag ay nandoon pa rin. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa dahil matutulungan siya nito kahit papaano sa pagsisimula niya. Lumipas ang 1 buwan at naging maayos naman ang pamumuhay ni Alice dahil naibenta niya sa murang halaga ang mga koleksyon na bag. Naging panggastos niya rin habang wala pa siyang nakikitang trabaho. May natapos naman siya. Bago siya nakulong ngunit ang problema ay ang record niya. Dahil sa 5 kumpanyang pinag-applyan niya, ay basta na lamang siya nitong tinanggihan. Lord, ba't naman ang harsh mo sa akin? Nagbabagong buhay na nga ako. Oh. Sana naman, bigyan mo na ako ng trabaho. Bulong niya sa trik na araw, 1 oras na siyang paikot-ikot pero wala pa rin siyang makitang trabaho. Pero dahil mabait ang Diyos, 1 poster ang sumampal sa mukha niya. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Naghahanap ang 1 propesor ng assistant para sa trabaho nitong research sa iba't ibang klaseng gamot. Wala siyang sinayang na oras at mabilis siyang nagtungo sa address na naroon. Excuse me po, mag-a-apply sana ako bilang assistant? Aniya sa security guard na nakatayo sa entrance ng kumpanya. Nanlaki pa ang mga mata ng guard nang makita siya at sumulyap sa paligid. Miss, kung mahal mo pa ang buhay mo, malis ka na rito. Sinasabi ko na sa'yo, ilang babae na ang lumabas ng kulang ang parte ng katawan. Maaga pa nilang nakilala si San Pedro. Sabi ng guard na mas lalong nagpataka kay Alice. Manong, nandito ako para mamatay. Sakay pa niya sa biro ng matandang guard. Diyos kong bata ka. Baliwang boss namin. Saan mo ba kasi nakita yung poster na yan? Sinunog ko na nga yan eh. Sabi pa nito. Sasagot na sana si Alice nang manahimik ang guard at yumuko dahil sa kuryosidad ay lumingon si Alice sa tiningnan kanina ng matandang guard. Bumulaga lamang kay Alice ang lalaking sobrang gwapo at poker face ang muka.
Nakadagdag sa kagwapuhan ng binata ang suot nitong lab gown na puti at tinernohan ng eyeglasses. "Who are you?" Tanong pa ng lalaki kay Alice na nakatunga nga dahil sa pagkabigla. Sir, mag-a-apply daw siya bilang assistant mo." Ang guard na ang sumagot sa binata, kaya sinipat naman siya nito mula ulo hanggang paa. Base sa mukha nito ay satisfied siya sa itsura ni Alice. "Kung ganun, sumunod ka sa akin." Utos niya kay Alice. Tikom ang bibig ni Alice na sumama sa lalaki. Hanggang sa makarating sila sa last floor ng malaking building. Lumantad kay Alice ang napakalinis na opisina na may temang black and white. Parang personality lamang ng binata. Pero nakaagaw sa atensyon ni Alice ang glass tube na may iba't ibang kulay na nakadisplay sa malaking drawer. "You may sit down." Utos ng lalaki na malugod niyang sinunod. "Paano mo nalaman na kailangan ko ng assistant?" Pinakita ni Alice ang poster. "Dahil dito," aniya. Mas lalong lumalim tuloy ang tingin ng binata kay Alice, kaya saglit na nakaramdam siya ng kaba. "Pwedeng malaman ang tolerance mo sa gamot?" Tanong pa nito na nagpataka kay Alice. Pero kahit nagtataka siya, ay sinagot pa rin niya ito. "Dahil galing ako sa kulungan at madalang lang naman ako magkasakit, masasabi kong okay naman." Sagot niya na mas lalong nagpakinang sa mata ng lalaki. "Galing ka sa kulungan? Congratulations sa pagkakalaya." Saad nito na hindi malaman ni Alice kung puri o panlalait. Pero totoo ang sinabi niya, madalang siyang magkasakit pero hindi rin siya masyadong tinatabla ng gamot, maski na ang sleeping pills o kahit anong gamot pa yan. Maski sa laso na hindi siya tinatablan, bagkus nilalagnat lamang siya at pagkatapos ng ilang araw ay maayos na siya. "Kaya mo bang humawak ng kahit anong uri ng ahas?" Muling pagtatanong ng lalaki na hindi na bago kay Alice. "Yes, kinaya ko ngang labanan ng kaibigan ko ahas eh." Sagot niya na nagpataas ng kilay sa lalaki. "Then let's see." Pagkatapos niyang sabihin niyon, bigla na lamang nagbukas ang kisame sa uluhan ni Alice at nahulog ang iba't ibang uri ng ahas. Narito ang malaking Philippine Python at King Cobra at iba pang mga ahas na walang kamandag. Ngumisipa sa kanya ang binata nang puluputan siya ng python sa leeg, kaya wala siyang nagawa kundi ihagis ito sa may sofa. Sunod na inalis ni Alice ang ahas na nasa kandungan niya at ang panghuli ay ang cobra na sinubukan siyang tuklawin. Gamit ang kamay, ibinato niya ang ahas sa direksyon ng lalaki na mabilis namang nasalo nito at itinapon sa kung saan. Makikita ang matinding galak sa mukha ng binata habang pinapanood siya. "I like you," sabi pa nito. "Thank you, pero hindi kita gusto. Tanggap na ba ako?" Walang kahihiyang sabi niya. Kung katapangan at galing sa pakikipaglaban ay kayang makipagsabayan ni Alice. 3 taon siya sa kulungan kasama ang mga kriminal na mas masahol pa sa hayop. Kaya hindi na siya tinatablan ng mga ito. Isa pa, natuto na siya sa pagkakakulong niya. At naturo ng pagkakakulong niya ay ang pakikipaglaban para sa buhay. "Yes, you're hired. Bukas ng umaga, gusto ko 6:00 pa lang ay narito ka na. Dahil may kailangan tayong puntahan sa gubat." Sabi nito na nagpatango kay Alice. Dahil tapos na ang usapan nila, wala nang paalam na tumayo si Alice para sana umalis. Ngunit biglang nagsalita ang binata bago magsara ang pintuan ng elevator. "Ako nga pala si Dylan. Nice to meet you, Alice." Sabi ng lalaki bago tuluyang nagsara ang pintuan. Naabutan pa niya si Manong guard na may pag-aalala sa muka nang makita siyang makalabas sa elevator. Nakapasa ka ba sa pagsubok niya? Salubong pa nito kay Alice. Ngumiti ng sobrang lawak si Alice at pinakita pa ang muscles niya sa braso. "Nakikita mo ba ito, Manong?" "Ako pa. Alam mo naman na malakas to." Aniya. Nakahinga ng matiwasay
ang guard dahil sa sinabi ni Alice. Nagpaalam na rin siya upang makapag-ayos dahil bukas na bukas ay simula na ng trabaho niya. Pero muling bumalik ang sinabi ng lalaki dahil kilala siya nito at hindi naman niya ibinigay ang resume. Isang palaisipan na hindi inaasahan ni Alice. Ngunit ayaw niya na itong isipin pa. Kinabukasan, maagang nagpunta si Alice sa opisina ni Dylan. Oo, Dylan na lang daw ang itawag niya sa lalaki. Wala naman siyang pakialam doon, kaya hindi rin naman big deal. Narito sila sa pusod ng kagubatan at naghahanap ng mga halamang gamot. Ano ba talaga eksaktong halaman ang hinahanap natin? Puro berde kasi ang nakikita ko at pare-pareho lang ang itsura. Reklamo ni Alice dahil 3 oras na silang palakad-lakad sa lugar. Hinahanap ko ang gotcha, sabi ng lalaki matapos makita ang puno ng bayabas. Oo, bayabas na maraming bunga at hinog na bayabas. Laglag pa nga pa si Alice ng mapanood kung paano maingat na kumuha ng dahon ng lalaki at inilagay sa bag. Ito lang pinunta natin dito? Dahil lang sa dahon ng bayabas? Bakit hindi mo agad sinabi? Di sana kinuha ko na ng bayabas sa bakuran ko at dinala ko dito sa opisina mo. Hindi yun nagbiyahe pa tayo ng 3 oras para lang sa bayabas. Hasik ni Alice dahil sinong hindi magugulat. What the hell are you talking about? Ito ang pinakamahalagang sangkap sa pagpapagaling sa kahit anong sugat. Alam ko, at masarap din ang bunga niyan sa sinigang na baboy at bangus. Sabi ni Alice at kumuha ng isang pirasong bayabas at nilantakan ito. Huling reaksyon ni Dylan nang malunok na ng babae ang bayabas. Iluwa mo yan. What's wrong with you? Alam mong hindi mo maaaring kainin ang bunga niyan. Dinuro pa siya na para bang nakagawa siya ng mabigat na krimen. Kinakain ang bunga ng bayabas kung hindi mo alam saan ka ba galing at bakit parang wala kang alam sa mga pagkain sa Pinas. Tuwid ka naman magsalita. It's none of your business. Malamig na sagot ni Dylan at saka ito nagpatuloy sa pangangalap ng halamang gamot. Pero sa bawat halaman na mahanap niya, ay palagi na lamang siya binabara ng babae. Marami itong alam sa mga halaman na sa libro lamang niya nakikita. Alam mo ba kung ano to? Duro ni Alice sa maliliit na dahon na nagkumpulan sa lupa. Umiling si Dylan dahil hindi niya matandaan kung nabasa niya ba ito sa libro. Kulot-kulutan ang tawag dyan. Ginagamit yan para ipainom sa mga sanggol na masakit ang tiyan. Hinahaluan niya ng balsamo, hindi yung gamot sa patay gamot yun sa bata. Paliwanag ni Alice. Natahimik si Dylan at pinagmasdan ng dalaga. Dahil unang kita pa lang nito, sa loob ng kumpanya niya ay naging kakaiba na ang nararamdaman niya. Hindi dahil sa angking kagandahan nito, bagkus sa mga malulungkot itong mga mata. Kapag kailangan mo ng halamang gamot, sabihan mo lang ako at ako na maghahanap sa bakuran ko. Dami kayang damo dun. Di ko naman alam na halamang gamot yun sa'yo. Sabi pa nito na mas lalong nagpatitig kay Dylan. Hanggang sa makauwi sila ay hindi na muling nagsalita ang binata. Lumalim ang iniisip niya patungkol sa dalaga. Sinipat pa niya ng tingin si Alice na mahimbing na natutulog at hindi niya namalayan na gumuhit sa labi ang isang ngiti. Ngiti na kay tagal niyang hindi nagawa simula nang pumanaw ang nobya niya. Naging maayos naman ang trabaho ni Alice bilang isang assistant ni Dylan. Naging malaking tulong ang sahod niya upang makapagsimula ulit sa buhay. Sa loob na 1 buwan na pagtatrabaho ay wala siya naging problema, maliban lamang sa tuwing nahuhuli niya si Dylan na nakatingin sa kanya at tila malalim din ang iniisip. Excuse me, Alice, narito ba si Sir? May gusto kasing kumausap sa kanya Sabi ni Lorna na isang empleyado nito. Wala siya, may pinuntahan saglit, pero pwede mo naman papasukin dito yung naghahanap sa kanya tapos dito na lang siya maghintay. Sabi ni Alice kay Lorna.
Tumango na lang si Lorna at may tinawag sa likuran niya at nang isang iglap, isang babae ang nasa kaedaran ni Alice ang bumungad sa kanya. Sigang-siga pa ito sa suot na dress at heels pero makikita na hindi sanay ang babae. Para din itong manika dahil sa morenang balat at hugis pusong muka at idagdag pa ang napakahabang buhok. Nawala sa loob ni Alice na napahawak sa sariling buhok dahil doon napagtanto niyang ganito din ang buhok niya. "Pwede ba akong umupo rito?" Tanong pa nito sa kanya, kaya tumango na lang si Alice bago bumalik sa trabaho. "Ngayon lang kita nakita dito, bago ka ba? Mabuti naman, nagawa mo makatagal kay Dylan." Osyoso pa nito na nagpatigil sa ginagawa ni Alice. "Bakit? Ano ba siya bilang boss?" "Ano siya bilang boss? Satanas siya. Hindi mo ba nabalitaan na ginawa niyang human tester ang mga assistant niya? Kundi uuwi na kulang ang katawan ay nabaliw. Kaya nagtataka ako at isang katulad mo pang naligaw sa satanas na yan." Sabi ng babae. Gumaan ang pakiramdam ni Alice dahil mukhang mabait naman ang babae. Dahil na rin sa bibo ito at nakakatuwa ang facial expressions. Naubos ng 2 oras na nagkwentuhan sila hanggang sa lumipas na maghapon pero walang dahilan na muling bumalik. Umuwi na rin ang babae na nakilala niya sa pangalang Anika. Isa itong ulila at asawa nito ang kakambal ni Dylan na si Daniel. Nagulat siya nung una pero kalaunay nawala din. "Alice, hindi ka pa ba uuwi? Maggagabi na kasi. Mukhang importante nga ang lakad ni Sir." Sabi ni Lorna na naghahanda na para umuwi dahil 6:30 na. "Pwede naman ako magstay dito. May mga reports kasi akong dapat ayusin." Aniya. "Pero delikado. Wala nang guard dito. Tsaka baka mapano ka pa." Sabi ni Lorna na may halong pag-aalala. "Ako na ang bahala, Lorna. Subukan lang nila hawakan ni dulo ng buhok ko. Paniguradong lilipad siya palabas ng building." Biro pa niya. Pumayag na si Lorna at nagpaalam na rin ito na uuwi na. Nanatili si Alice sa loob ng opisina ng lalaki upang tapusin ang mga reports para sa gamot nitong ginagawa. Ito ata ang gamot para masupres sa mga gamot na nakakapigil sa tao na muling makaalala. Ilang taon na palang pinag-aaralan ng lalaking ito, kaya hindi dapat ito basta-basta mawala o magkamali dahil para na ring itinapon niya ang lahat ng paghihirap ng binata. Pero lumipas ng 2 oras at eksaktong 10:00, nakapansin si Alice ng kakaiba o bigat ng paligid. Naalerto siya nang maramdaman ng presensya na patungo dito sa loob ng opisina. Mabilis ang aksyon niya at mabilis siyang nagtago sa ilalim ng lamesa. "Alam ko, dito itinago ni Dylan ang research niya tungkol sa gamot. Ang tagal kong hinintay ang araw na to, kaya hahalughugin mo ang buong lugar." Sabi ng tao sa kausap nito. Mabuti na lamang at yakap ni Alice ang research tungkol sa mga tinutukoy nito. Paano kung bigla na lang dumating si Dylan at ipakulong tayo? Kaya nga bilisan mo bago tayo mahuli, hindi ba? Pinatay ko ang lahat ng CCTV kaya huwag kang mag-alala. Dahil sa tunog ng sapatos na papalapit at kinaroroonan kung saan nakatago si Alice, ay bumulaga sa kanya ang isang lalaki. "Huli ka. Akala mo hindi kita makikita dahil nagtago ka dyan?" Sabi ng lalaki sabay hila kay Alice paalis sa ilalim ng mesa. "Bitawan mo ko." Babala ni Alice sa lalaking nakahawak sa braso niya. "Bakit naman kita bibitawan? Eh di nagsumbong ka sa boss mong walang ya." Sabay, tawanan pa nila na nagpainit sa tuktok ng ulo ni Alice. "Alam mo ba kung nasa ng research ng boss tungkol sa gamot?" Tanong pa ng isang lalaki at saka hinila ang mahabang buhok ni Alice. Ngunit pinanlisikan ng mga mata ni Alice ang mga lalaki na mas lalo nagpagalit dito. "Ang kapal naman ang mukha mong titigan ako ng ganyan. Hindi mo na ba mahal ang mga mata mo?" Umaksyon ng lalaki na sasapakin siya nang sanggain nito ni Alice
at umatake ng isang suntok si Alice na kinabagsak ng lalaki. Okay ka lang, boss? Ang kapal na mukha mong saktan ako. Hindi ba ako nakikilala, ha? Hiyaw pa ng lalaki at muling sumugod kay Alice. Inilagan niya ang bawat atake ng kalaban at saka paminsan-minsang kumaganti ng suntok at tadyak. Yakap pa rin ni Alice ang research ng gamot at wala siyang balak na ibigay ito sa masasamang tao. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa makapansin ulit si Alice na kakaiba. Wala na siyang sinayang na panahon at mabilis na sumakay ng elevator. Humabol pa ang dalawa ngunit hindi na siya naabutan. Pagbukas ng elevator, 3 lalaki na may suot ng itim na uniforme ang sumalubong sa kanya. Buong lakas at tapang niya itong nilabanan kahit nasagi siya sa hita ng hawak na patalim ng isa. Madilim ang buong building ngunit nakikita pa rin niya ang mga armadong lalaki na nagkalat sa paligid. Malaki ang pasasalamat niya dahil kahit papaano ay sanay siya sa dilim at nagagamit niya ito ngayon. 10 lalaki ang nakikita niya ngayon sa labi ng kumpanya. Hanapin niyo ang babaeng narito sa loob ng building dahil nasa kanya ang hinahanap natin. Umalingaw-ngaw ang boses na yon na mas lalong nagpagimbal kay Alice kaya mabilis siyang tumakbo papuntang fire exit. Tagaktak ang pawis niya habang pababa sa hagdan. Naroon ang dasal at pag-asa na makakalabas siya ng buhay. Halos talunin niya na ang hagdan, makababa lang ng mabilis pero napatigil siya ng 2 lalaki ang paakyat. Naalerto siya at naghanap ng madadaanan ngunit wala na. Lalaban na sana siya nang biglang bumulagta ang 2 lalaki. Are you okay? Tanong ni Dylan na may hawak na baril na may silencer. Habang hawak ang balikat na may tama ng baril. Automatikong umiyak si Alice at mabilis na yumakap kay Dylan. Hell? Sino may gawa nito sa'yo? Nang gagalaiting, tanong ni Dylan nang makita ang hiwa sa kanang hita ng babae. Umalis na tayo dito. Napakarami nila sa loob. Walang nagawa si Dylan kundi ang umalis sila ni Alice sa sariling kumpanya. Nagpatuloy sila sa pagbaba, ngunit muli sila nakasalubong ng 2 kalaban. Mabilis silang naghiwalay at umilag sa mga bala na paparating sa kanila. Buong tapang natubaran si Alice sa 2 lalaki at tinadyakan sa muka ang 2. Napangiwi pa siya nang maramdaman ang pagbagsak ng likuran sa hagdan. Let's go! Hiyaw ni Dylan at sa huling lakas nila ay nakalabas sila sa building at sumakay ng sasakyan. Si Alice ang nagmaneho habang si Dylan ay nasa passenger seat. Iniika ang tama ng baril sa tagiliran. Okay ka lang ba? Naluluhang tanong ni Alice at mas pinaharurot ang sasakyan paalis sa building. Dylan, naririnig mo ba ako? Okay ka lang ba? Muling tanong niya dahil hindi sumagot ang lalaki. Yeah, I think so. Sagot ni Dylan sa nahihirapang boses. Hindi pa sila tuluyan nakakalayo na makita ni Alice sa side mirror ang 2 itim na van na nakasunod sa kanila at 2 motorbike. Inapakan niya ang accelerator upang bilisan ang pagpapatakbo. Ngunit nakasunod pa rin ang mga ito. Sino ba sila? At sinusundan nila tayo? Hindi ko maintindihan kung ba't nila hinahabol ng research mo. Drive, Alice. Just drive. Utos ni Dylan. Tumahimik na si Alice at nag-focus na lang sa pagmamaneho hanggang sa nagkiskisa ng mga sasakyan nila sa 2 van. Nabura ang takot sa mata ni Alice at para bang nag-ibang tao siya nang agresibo niyang binangga ang kasunod na van kaya tumama ito sa kasunod na motor na kanina pa bumubuntot sa kanila. Be careful. Huling bulong ni Dylan at hindi na ito nagsalita pa. Umiiyak na nilabanan ni Alice sa mga kalaban, isa-isa hanggang sa wala nang nakasunod sa kanila. Bumagal na rin ang pagpapatakbo niya hanggang sa makarating sila ng mansyon niya. Hindi niya rin alam kung paano niya nagawang buhatin si Dylan upang madala ito sa loob ng bahay. Kung gayong, napakalaki nitong tao at hanggang balikat lamang siya. Inilapag niya ang binata sa lumang sofa at nanginginig na tumungo sa kusina upang kumuha ng basin. Dylan,
Naririnig mo ba ako? Magsalita ka naman o kahit gumalaw ka naman oh. Ano ba ang numero ng pamilya mo para matulungan nila tayo sa ospital? Kausap niya sa binata na nakapikit dahil nawala na ito ng malay. Dylan. Muling tawag niya sa binata ngunit wala talaga. Kaya kusa na lang niyang pinunit ang damit nito at tumambad sa kanya ang tamas sa balikat at tagiliran ng binata. Dali-dali siyang tumungo sa kwarto upang kunin ang alcohol, bandage at tweezers na magagamit niya sa panggagamot. Wala na ang bala sa balikat ni Dylan pero may kalaliman ng sugat nito. Kaya isa na lang alam niyang paraan. Kinuha niya ang sinulid at karayom upang tahiin pansamantala para tumigil ang pagdurugo. Sinigurado muna niyang malinis at disinfect ang mga ginamit. Sinunod niya ang tagiliran ni Dylan at dito siya naiyak dahil kitang-kita niya ang kulay pilak na bala. I'm sorry. Hinging paumanhin niya nang dukutin niya ito gamit ang tweezers. Napaungol pa si Dylan dahil sa sakit na nararamdaman pero tumigil din ito nang maayos na ang lagay ng lalaki. Napaluhod sa malamig na lapag si Alice dahil sa panlalambot sa nangyari. Ngayon lamang siya natakot ng sobra. Takot na mawala si Dylan at sa isang iglap, naiintindihan niya na ang nararamdaman. Mahal na yata kita. Puno ng lumbay, nabulong ni Alice na nahihimbing na binata. Dala ng matinding kirot sa balikat ni Dylan, unti-unti siyang nagising at ang unang bumungad sa kanya ay ang malaki at lumang chandelier. Dahan-dahan pa siyang bumangon at nagulat na lamang siya kay Alice na nakahiga sa lapag at nanginginig dahil sa lamig. Hindi niya ininda ang sakit sa balikat at mabilis itong nilapitan. Unang dampi pa lang ng palad niya sa braso ni Alice ay napamura siya ng sunod-sunod. Nag-aapoy sa lagnat ng dalaga at nanginginig dahil sa lamig na nararamdaman. Binuhat niya ito at dinala sa silid na nakabukas ang pintuan. Ibinaba niya sa ibabaw ng kama at kinuha ang lahat ng pwedeng ipangkumot dito. It's okay, baby. Just calm down, okay? Malambing niyang kausap sa dalaga sabay halik sa noo. Naghanap ng paraan si Dylan at hinanap ang cellphone ng dalaga at saka dinayal ang numero ng kapatid. Ano may paglilingkod ko sa magaling kong kakambal? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Kailangan ko ng doktor ngayon sa address na to. ASAP. Bakit? Ano nangyari? May tama ka ng baril? Pagtatanong pa nito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Dylan dahil umiiyak na ang dalaga sa taas ng lagnat nito. Basta, magpadala ka ng doktor sa address na sinabi ko. Sigaw niya sabay baba ng cellphone. Muli siyang bumalik kay Alice at sinamahan ito sa pagkakahiga. Niyakap niya ang dalaga upang maibsan ang labig na nararamdaman. Shh, it's okay, baby, it's okay. Bulong pa niya ulit dito. 3 oras lang at dumating na ang doktor na inutos si Dylan sa kakambal. Lalaki ang doktor kaya nanlisik bigla ang mata ni Dylan at mabilis na bumunot ng baril. Sino nagpapasok sa'yo dito? Malakas pa niyang sigaw na nagpadagundong sa boses niya sa 4 na sulok ng kwarto. Sa likod ng doktor ay ang kakambal niya si Daniel at ang pinsan na si Ivo na may seryosong muka. Sinanyasan pa niya ang doktor na lumapit kina Dylan pero kinasan ni Dylan ng baril at tinutok sa doktor. Ngayon mo pa ba pagaganahin ang katigasan ng ulo mo, Dylan? Pareho na kayo mamamatay ng babae mo. Sigaw ni Ivo sa lalaki. Pero hindi nakikinig si Dylan kahit nahihirapan na ito dahil sa mga sugat niya. Don't touch what's mine. Babala pa nito. Hayaan mo magamot ang babae mo. Kung gusto mo mamatay ka mag-isa. Si Daniel ang nagsalita. Parang natauhan si Dylan sa sinabi ng kakambal. Kaya hinayaan na niya makalapit ang lalaking doktor kay Alice. Pero hindi niya inalis ng tingin sa babae hanggang sa magamot sa sugat nito at paglalagay ng swero. Ano nangyari sa inyo? Bakit umabot kayo sa ganyan? Dahil sa research ko. Bakit kasi hindi mo pa i-give up yung research na yan? Ilang babae na ang namatay dahil dyan. Mabuti na lang at
Marunong makipaglaban ng babae mo. Hindi ko pwedeng i-give up ang research ko dahil gusto ko makatulong kay Maxwell. Sabi ni Dylan. Hindi na nakakibo si Ivo dahil naiintindihan naman niya ang motibo ng lalaki. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ito nagpapakahirap kung maaari namang ibalik ang alaala ng natural. Ang asawa ni Maxwell ay walang maalala sa nakaraan nito kahit ilang taon na ang lumipas. Sa hinuhan nila ay may kinalaman ng mga magulang nito kung bakit hindi pa rin makaalala ang babae. Wala ka nang maririnig sa amin, Dylan. Basta ang pakiusap lang namin sa'yo. Sana ay wala nang mawawalang mga babae. Huling sinabi ni Ivo bago ito tumalikod at naglakad paalis sa silid na yon. Ganoon din ang kakambal niya si Daniel, pero naiwan ang lalaking doktor at nagpatuloy sa paggagamot sa kanila. Mas naging payapa na ang paghinga ni Alice at nawala na ang nahihirapang mukha nito. Kaya naging payapa ang pakiramdam ni Dylan at muling bumalik sa pagkakahiga sa tabi ng babae. Nakatitig siya sa kisame at muling bumalik ang mga alaala kung ilan na bang assistant ang namatay dahil lamang sa research na ito. Idagdag na ang babaeng nobya na namatay din dahil sa pagsubok nito sa mga ginagawa niya at hindi na kinaya pa ng katawan. Kaya pinapangako niya sa sarili na iingatan niya si Alice kahit buhay pa niyang nakataya o maski na ang kaligayahan niya dahil hindi niya kakayanin kapag naulit pang nakaraan. Dahil na rin sa bumubundol sa batok ni Alice, unti-unti siyang nagising. Nakahiga na siya ngayon sa kama dito sa loob ng kwarto niya. Napansin niya rin ang swero sa kamay at ang matigas na kamay na nakapulupot sa bewang niya. Bumulaga sa kanya si Dylan na mahimbing ang tulog. Sinipat pa niya ang orasan sa ibabaw ng pintuan at 8:00 na pala ng umaga. Nagtungo na siya sa kusina upang gumawa ng makakain. Mabuti na lang talaga at may stock siya kahit papaano. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang nagsalita sa likuran niya. If I were you, aalis at magpapakalayo na ako sa lugar na hindi mahanap ni Dylan. Sabi nito na nagpakislot kay Alice kaya dali-dali niyang nilingon. Sa harapan ni Alice ay ang carbon copy ni Dylan, ngunit sa presensyang dala ng lalaki, malalaman mo pa rin na hindi siya si Dylan kahit iisa lamang ang mukha ng dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako lalayo at hindi ko lalayuan si Dylan. Determinadong sabi pa ni Alice pero isang ngisi lamang ang binigay sa kanya ng lalaki. Ano gagawin mo? Mananatili ka sa kanya para ano? Mapatunayan na mahal mo talaga siya at hindi mo siya iiwan sa gitna ng ups and downs niya. Wala pa ako nakilalang kasing tanga mo, miss. Isa kang kawawang babae na kagagaling lang sa kulungan tapos handa kang pumatay ulit para lamang sa kanya? Maanghang ng pagkakasabi ng lalaki kay Alice kaya nawala na rin ang kaninang preskong mukha niya. Wala kang alam. Kaya sana ay huwag kang makikialam dahil hindi ko naman kayo pinakialaman ng asawa mo. Lumayo man ako o hindi, wala ka nang pakialam dun. Hindi ka magagawang mahalin ni Dylan, sinasabi ko na sa'yo. Ang lahat ng ginagawa niya ay para lamang sa iisang babae at hindi ikaw yun. Parang punyal na sumaksak sa puso ni Alice ang sinabi ng kakambal ni Dylan. Kahit hindi nito sabihin na ayaw nito sa kanya, ay ramdam niya. Pero hindi na kailangang isampal at ihilamos sa pagmumukha niya. Hindi ko naman hiningi na mahalin niya ako o suklian ang pagmamahal ko. Isa lang ang gusto ko, ang makamit ko ano man ang gusto niya. Simpleng sagot ni Alice na nagpatahimik naman kay Daniel. Huwag kang magrereklamo na hindi kita binalaan, Alice. Dahil baka magulat ka na, ang lahat pala ay planado na. Huling sabi ni Daniel bago siya iniwan sa kusina. Naging palaisipan kay Alice ang huli nitong sinabi. Pero kaysa isipin pa yon, ay mas pinili niyang tapusin ang pagluluto bago pa magising si Dylan na mahimbing na natutulog ngayon sa silid niya. Kung ano man ang dahilan ni Dylan kung bakit niya nararanasan ng mga ito, ay wala na siyang magagawa. Ang kaya na lamang gawin ni Alice ay ang intindihin
at suportahan ng lalaki. Lumipas ang 1 linggo matapos ang insidente. Muling bumalik sa dating buhay si Alice at Dylan. Hindi na muna sila bumalik sa kumpanya. Bagkus, nanatili sila sa mansyon ni Dylan upang matapos ang research tungkol sa gamot na ginagawa ng binata. Ilang araw na ring hindi pinapatulog ni Alice ang sarili dahil gusto niyang aminin sa binata ang tunay na nararamdaman. Dylan, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Alice sa binata habang patuloy na may binabasa sa harap ng sariling computer ang binata. Pwede ba mamaya na lang? Kung ano man ang sasabihin mo, may tatapusin lang ako. At pagkatapos ito ay mag-uusap tayong dalawa. Sabi naman ni Dylan habang patuloy pa rin ang ginagawa sa sariling computer. Hindi na nangulit pa si Alice at hinintay na lamang niya matapos si Dylan sa ginagawa nito. At pagkalipas na ilang minuto, ibinaba ni Dylan ng hawak na papel at humarap kay Alice. Let's talk. Ano yung sasabihin mo? Gusto ko lang pag-usapan yung tungkol sa nangyari noong 1 linggo. Hindi ko na kasi kayang pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang hiyang-hiya kay Alice na gusto niyang matapos na kung ano man ang bigat na nararamdaman niya ngayon. Pero naging blanko lamang ang itsura ni Dylan. Dama ang matinding kaba ni Alice dahil hindi niya mabahag kung ano man ang nasa isipan ng lalaki. Blanko ang mga mata at wala kang mababasa na kahit anong emosyon. Ayaw mang aminin ni Alice ang kanyang sarili ngunit nararamdaman niya na hindi kayang suklian ng binata ang pagmamahal na meron siya para dito. Mahal kita, Dylan. Lakas loob na pag-amin ni Alice sa lalaki. Kahit ramdam niya ang takot at kaba sa sasabihin nito. Hey, magsalita ka naman. Huwag mo naman akong hayaan na nakatayo lang dito. Para bang isa akong malaking kalokohan tsaka yung pag-amin ko sa'yo. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo na mahal kita para mawala na rin kung ano man ang bigat na nararamdaman ko dito sa puso ko. Pero hindi ko naman hinihingi sa'yo na suklian mo rin yung pagmamahal na meron ako. Basta ang hiling ko lang ay hayaan mo akong samahan ka hanggang sa makumpleto mo yung ginagawa mong gamot. Nakangiting sambit ni Alice kahit walang humpay ang pagpatak ng luha sa kanyang magkabilang mata. Nanatiling nakatingin sa kanya si Dylan, ngunit wala pa ring mabasa na kahit anong emosyon si Alice sa mga mata nito. Hindi na rin nagsalita pang muli si Dylan. Nagpa siya si Alice na tumalikod at umalis sa harapan ng binata. Ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang bigla siyang kabigin nito. Isinandal siya sa matigas na pader at basta na lamang siniil na mapagparusang halik. Hindi agad nakagalaw si Alice dahil sa pagkagulat. Habang si Dylan ay dahan-dahang humaplos ang mapupulang labis na nakaawang na bibig ng dalaga. Sa huli, nagawa na ring suklian ni Alice ang mapusok na halik ng binata hanggang sa maging banayad ang paghalik nila sa isa't isa. Dito ibinuhos ni Alice ang lahat ng pagmamahal niya dahil pakiramdam niya, matapos ang araw na ito na ang huling makakasama niya at makakahawakan pa niya si Dylan. Nangyari na nga ang kinatatakot ni Alice. Dahil matapos sa isang gabing puno ng pagmamahal at nanaig ang init ng katawan, kinabukasan ay hindi na niya nakita pa si Dylan at tanging pag-iyak na lang ang kanyang nagawa. Ang kinatatakot niya ay nangyari nga dahil wala na siyang nakita ni anino man ni Dylan. Pero dahil isang dakilang tanga si Alice, sinubukan pa rin niyang puntahan sa dating kumpanya kung saan nagsimula ang lahat. Naabutan pa niya si Lorna na tahimik na nagliligpit ng mga gamit dahil ipapasara ang kumpanya. Alice? Sambit ni Lorna sa pangalan ng dalaga nang makita siya nitong nakatayo. Ano nangyayari? Bakit kayo nagliligpit ng mga gamit mo? Narito ba si Dylan? Gusto ko siyang makausap kahit sandali lang. Pagsusumamo ni Alice sa dating kaibigan na si Lorna. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Umalis na siya at ito na ang huling araw na magtatrabaho ko dito sa kumpanya. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta pero sa tingin ko sa malayong lugar.
Dahil hindi naman aalis si boss ng ganun-ganun kung walang importanteng nangyari. Wala ba talaga siyang sinabi sa'yo kung saan siya magtutungo? O kung sinong kasama niya? Wala bang nakakaalam kung nasan siya ngayon? Pamimilit ni Alice sa kaibigan ngunit malungkot na pagtingin lang ang ibinigay ni Lorna sa kanya. Pero pwede mong puntahan ang mga pinsan niya o kaya yung kakambal niya para itanong sa kanila kung nasan ba siya. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Alice nang sabihin iyon ni Lorna sa kanya. Ngunit isang palaisipan kung paano niya makikilala ang mga pinsan ng binata. Pero may kilala ka bang pinsan niya? Sandaling nag-isip si Lorna sa isasagot at naalala niya ang pinsan nitong lalaki na madalas na nagpupunta sa kumpanya. Ito ang sikat na hacker na ang pangalan ay Ivo. Si Ivo Hamilton lang ang kilala kong madalas na nagpupunta dito. Sabi ni Lorna. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Baka pwede ko siyang puntahan? Ang alam ko ay nasa PMU siya, yung sikat na eskwelahan para sa mga sundalo o pulis. Sagot ni Lorna kay Alice. Nagpaalam na si Alice sa kaibigan upang puntahan ang sinasabi nitong pinsan ng binata. Dahil sa pagmamadali na makita ang binata, hindi na nagawa pang tingnan ni Alice ang suot na damit dahil nakapantulog pa siya at magulo ang buhok, walang hilamos o kain, at inabot din siya ng 3 oras sa biyahe patungo sa PMU na sinasabi ni Lorna. Isa pala itong malayong eskwelahan na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Miss, bawal ka dito. Sita sa kanya na isang sundalo na nagbabantay sa harap ng malaking gate. Nandito ba si Ivo Hamilton? Gusto ko lang siya makausap. Anong kailangan mo kay Commander? Hindi kasi pwedeng basta-basta kami magpapasok ng sibilyan sa loob ng PMU. Kaya kung may gusto kang sabihin, ako na lang magsasabi kay Commander. Sabi ng lalaki. Pero umiling si Alice dahil gusto niya makausap ang binata ng harap-harapan. Please lang po. Gusto ko lang talaga siyang makausap kahit sandali lang. Sabihin niyo lang po Alice ang pangalan ko. At baka kilala niya ako. Makapal na mukha na sabi niya. Kahit ang totoo ay hindi naman talaga niya kilala kung sino ang binata. Hindi talaga pwede, miss. Bawal kasi, lalo na ang makita ang commander. Tanggi pa rin ang lalaki. Pero sa kabilang banda naman ay ang papalapit na si Ivo. Nagtaka siya sa mga boses na naririnig sa labas ng gate kaya wala siyang pagdadalawang isip na lumabas. At dito niya natagpuan ang babaeng tinulungan niya. Ito ang babae ni Dylan. Lumiwanag pa ang mga mata ng dalaga nang makita siyang lumabas sa malaking gate. Naroon ang kaunting pag-asa, lungkot at matinding pangungulila. Hello, alam kong hindi mo ako kilala, pero gusto ko lang sana makausap ka kahit 3 minuto lang. Sabi niya nang makalapit sa binata. Kahit pa hindi magsalita ang dalaga ay alam na ni Ivo kung ano ang gustong tanungin nito. Kung si Dylan ang hinahanap mo, nagsayang ka lang ng pagod dahil hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Prangkang sabi ni Ivo sa dalaga. Wala ba siyang sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? O kahit anong mensahe na lang? Bakit hindi ka nalang bumalik sa kung ano ka dati? Bakit hindi ka nalang bumalik sa buhay mo kaysa hanapin ang taong ayaw naman magpakita sa'yo? Mas lalong gumuhit ang sakit sa mga mata ni Alice nang sabihin ng binata iyon. Pero hindi iyon naging dahilan upang sumuko si Alice. Bagkus, pinunasan niya ang mga takas na luha sa mga mata at tumingin na matapang sa binata. Hindi ako isang talunan na basta-basta na lang sumusuko. Maghihintay ako hanggang sa bumalik sa akin si Dylan. Alam ko na may dahilan kung bakit siya umalis ng gabing yon. At alam ko rin ang dahilan kung bakit ayaw niya magpakita ngayon. Kung alam mo palang dahilan, bakit kanya iniwan, bakit mo siya hinahanap sa akin ngayon? Hindi na nakapagsalita pa si Alice. Bagkus, nagpaalam siya sa binata at humingi ng pasensya bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon. Pinangako niya sa sarili na aayusin niya ang sarili hanggang sa bumalik na ang binata sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay walang emosyon na mukha ni Dylan habang papalapit sa mansyon ni Maxwell.
Kinailangan niyang gumawa ng malaking desisyon para lamang mailigtas ang babaeng mahal na mahal nito. Sinakripisyo niya ang babaeng mahal niya dahil naniniwala si Dylan na maiintindihan ni Alice kung bakit niya yun ginawa. Naabutan pa niya ang dalaga na nakikipaglaro sa sariling anak ngunit hindi niya ito makilala. "Hey, miss me?" Lokong sabi niya pa sa dalaga, ngunit sinamaan lamang siya nito ng tingin. "Magkakilala ba tayo? Kasi kung hindi naman tayo magkakilala, pwede bang alisin mo yung ngisi sa labi mo? Baka kasi hindi kita matansya at basta ka na lang lumipad palabas ng mansyon." Maangas na sabi ng babae na mas lalong nagpalawak sa ngiti ni Dylan. Naalala niya kasi ang dalaga na si Alice. "Gusto mo bang bumalik ang alaala mo?" Tanong niya sa dalaga na nagpakunot naman sa magagandang kilay nito. "Sa tingin mo ba, madali lang maibalik ang mga alaalang nawala? Hindi ko na maalala ang nakaraan ko. Basta ang alam ko, na aksidente ako. E di kung ganun, pumayag ka na maging human tester ko at pagkatapos, tutulungan kita para mahanap si Maxwell. Sigurado ka bang hindi ako mamamatay kapag naging human tester ako? Baka mamatay ako tulad ng mga dagang ineksperimentuhan mo. Trust me, dahil pagkatapos ito, makakabalik na ako sa babaeng mahal ko." At lumipas nga ang 5 buwan, ngunit hindi pa rin bumabalik si Dylan sa piling ng dalaga. 4 na buwan na din na nakakalipas nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Pero hindi napagod si Alice na hintayin ang binata. "Alice, sigurado ka ba na yan ang bibilihin mo? Diba sabi ng doktor mas maganda ang gulay at prutas? Bakit puro manggang hilaw at bagoong ang binili mo?" Pagtatakang tanong ni Lorna, nakasama niya ngayon sa pamamalengke. Nagpasama kasi siya upang mamili ng mga pagkain na tatagal ng 2 linggo. Kailangan kasi sa pinagbubuntis niya ang mga bagay na yon at saka hindi rin siya pwedeng galaw ng galaw. Pero ito kasi ang gusto ko at ito yung hinahanap ko. Tsaka, pwede naman akong kumain yan matapos kong maubos to. Katwiran pa niya matapos isubo ang kalahating hiwa ng mangga. Pero kasi, umagang-umaga tapos mangga agad ang nilalantakan mo. Paano kung mga simyang sikmura mo? Bakas naman ang pag-aalala sa boses ni Lorna. "Hindi yan. 2 buwan na rin naman ganito ang kinakain ko. Pero ni minsan hindi naman sumakit ang sikmura ko. Parang gusto ko lang. Tapos isoso sa bagoong." Sambit niya naman kay Lorna dahil sa mga weirdong cravings niya. "Alam mo kaya ayoko magbuntis dahil nagiging weirdo yung mga taong ganun. Ikaw lang yata ang babaeng nakikita kong sinasawsaw ang strawberry sa sabaw ng sinigang na hipon. Isinasawsaw ang tinapay sa salad." Ani Lorna. 1 oras din ang tinagal nila ni Lorna at Alice sa pamamalengke, kaya minabuti nilang umuwi sa mansyon ng dalaga. Ngunit sa paglalakad nila, napansin ni Alice ang itim na van na kanina pa sunod ng sunod sa kanila. Hindi sinabi ni Alice ang tungkol sa van sa kaibigan dahil natatakot siya na biglang magpanik ito. "Lorna, pwedeng mauna ka na sa bahay kasi may bibilihin lang ako sa groceries?" Utos niya sa kaibigan. "Ano naman yun? Ako na lang bibili, sabihin mo sa akin kung ano yun." Sabi naman ng kaibigan niya. Pero umiling si Alice. Bagkus, itinulak niya pa ang kaibigan niya upang mauna na itong makauwi. At wala namang magawa si Lorna kundi sundin ang kaibigan niya. Nang makitang maayos na makaalis ang kaibigan, dahan-dahang lumiko papuntang eskinita si Alice. At tulad nga ng iniisip niya, 5 lalaking nakasuot ng itim ang nakasunod sa kanya. Mabilis siyang nagtago at hinayaan na makalapit sa kanya mga ito. Kumuha muna siya ng malaking 2x2 na gagamitin niya upang labanan ng mga ito. "Hanapin yung babae!" Sigaw ng isa sa 5 lalaki. "Boss, wala po yung babae dito. Mukhang natunugan niya tayo." "Hindi pwedeng mawala ang babaeng yun dahil malilintikan tayo kay boss. Ang babaeng yun ang asawa ni Dylan, kaya hindi siya pwedeng mawala. Kailangan natin siyang mahuli dahil siya ang susi para mapalabas natin ang hayop na yun." Nakaramdam ng matinding takot si Alice
dahil sa mga narinig niyang usapan ng mga ito. Kaya na makalapit sa kanyang kinaroroonan ng isa, ay walang pagdadalawang isip na pinalo niya sa likod ng ulo ito, dahilan upang mawala ng malay. Dahil sa lakas ng pagkakapalo niya, gumawa ito ng matinding ingay. Kaya nalaman ng mga lalaki kung saan siya nagtatago. "Andyan ka lang palang babae ka, pinahirapan mo kami." Sabay-sabay na lumusob ang natitirang 4 na lalaki kay Alice. Kaya wala nang nagawa pa ang dalaga, kundi ang labanan ng mga ito ng isa-isa. Pinukol niya ng 2x2 ang ulo ng isa sa 4, kaya bumulwak ang masaganang dugo kasabay ng paghilagta sa lapag. Sumunod ang isa pa at pinalo niya ang tiyan, kaya napaluhod naman ito. Ingat na ingat si Alice na huwag matamaan ang tiyan niya dahil buntis siya at dahil na rin masela ng pagbubuntis niya. Inundayan pa siya na isa pang saksak at mabuti na lamang ay nagawa niya itong iwasan. "Hayop ka talagang babae ka." At muling sumugod ang matanda. Naalerto si Alice nang pagtulungan siya ng natitirang 2 malalaking lalaki. Naputla pa siya nang muntika na siyang masaksak nito. Pero mas naluha siya nang makita ang binatang kay tagal niyang inasam. Hindi maipinta ang mukha ni Dylan simula na makatanggap siya ng tawag kay Lorna. Sinabi ng babae na pinaalis siya ni Alice, ngunit sinundan niya ito at nakita niya ang 5 lalaki na sumusugod sa babae. Wala na siyang sinayang na oras at tinawagan niya ang binata. Nagpupuyos ang damdamin ni Dylan nang makita ang kondisyon ng dalaga. Bakas man na matinding takot sa mga mata, ngunit pinili niya pa ring lumaban. "Dylan?" Nauutal na bulong ni Alice kasabay ng pagragasaan ng masaganang luha. Parang hari na naglakad si Dylan papunta sa 2 lalaki at walang alinlangan yung sinuntok sa muka ang isa dito. At walang awa na sinipa ang muka ng isa namang matanda. Kaya bumulagta ito sa lapag, nabasag ang sariling bibig. Wala nang sinayang na oras si Alice at mabilis na yumakap sa binata. "Shh! Nandito na ako. Huwag ka nang umiyak. Hindi na kita iiwan." "Bakit ngayon ka lang kasi? Alam mo ba kung gaano kita katagal hinintay? Akala ko hindi ka na babalik." "I'm sorry. Natagalan lang talaga ako pero hindi ko kayang iwan ka. Babawi ako, Alice. Babawi ako sa iyo at sa anak natin." "Please, huwag ka naman na sana umalis ulit." Pagsusumamo ni Alice sa lalaki. "Hindi na. Pangako. Hinding-hindi ko na kayo iiwan ulit. Sobrang na ako nagtiis para sa inyo. Para matapos lang ang problemang kinakaharap ko." Sa kanilang likuran, naroon si Lorna na pasimpleng umiiyak dahil sa wakas, natagpuan na ni Alice ang kaligayahan. Saksi ang kaibigan sa paghihirap at pangungulilan ni Alice sa binata. Kaya ngayon nandito na at magkasama na silang 2, mapapanatag na ang kalooban niya. 3 araw matapos ang insidenteng yon, tumira si Alice sa poder ni Dylan. Halos hindi sila mapaghiwalay dahil sabik sila sa isa't isa. "Anong gustong kainin ng baby ko?" Tanong ni Dylan sa dalagang nakahiga sa malambot na kama habang balot na makapal na kumot ang kahubaran nito. "Baby, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita." Muling tanong ni Dylan sa dalaga. Pero hindi pa rin sumasagot si Alice at nanatili itong nakahiga, kaya wala nang nagawa si Dylan kundi lapitan ito at pupugin ng halik sa kanyang leeg. "Ano ba?" Angil ni Alice dahil sa kiliting hatid nito. "Bangon na. Kung hindi, ako ang kakain sa'yo." "Eto na, babangon na." Pagsuko ni Alice. Ito na yata ang pinakamasayang umaga para kay Alice. Nagsimula noong lumabas siya sa kulungan. Iba pala kapag mayroong isang tao na tunay na nagmamahal sa'yo. Dahil walang kapantayang kasiyahan ang mararamdaman mo simula sa pagbukas ng mga mata mo mula sa pagkakatulog. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin kapag nawala ang binata sa buhay niya. "I love you."
Bukal sa loob na sambit ni Alice habang nakatitig sa mga mata ni Dylan. Isang totoong ngiti ang gumuhit sa labi ni Dylan bago niya hinalikan sa labi ang dalaga. I love you too. Sambit ni Dylan sa pagitan ng mga halik. Bumaba na silang dalawa habang karga ng binata si Alice patungong kusina. Pero ang kasiyahan na meron sila ay panandalian lamang nang biglang tumunog ang doorbell sa sala. Nagkatinginan pa silang dalawa kung sino ang magbubukas ng pinto. Si Dylan na ang lumapit upang buksan ang pinto at bumungad sa kanya isang babae, isang lalaki at isang batang babae. Who are you? Anong ginagawa niyo dito at sino nagpapasok sa inyo sa village ko? Malamig na tanong ni Dylan sa mga ito. Pero kesa matakot, mas nanlisik ang mga mata ng matandang babae at basta na lamang itinulak si Dylan at tumiretso ito papasok sa loob. Nakatalikod naman habang nilalantakan ni Alice ang pagkain sa harap ng mesa. Sinabing sino kayo? Hindi niyo ba alam na trespassing ginagawa niyo? Dumagundong ang boses ni Dylan sa apat na sulok ng sala. Siya namang paglingon ni Alice. Ang masayang mata ay napawi simula na makita niya ang sariling pamilya. Ang kapal talaga na mukha mo, Alice. Nakalaya ka na pala sa kulungan, pero wala ka man lang sinasabi sa amin. Malakas na sigaw na matandang babae at dinuro-duro pa si Alice. Look at yourself. Hubot-hubad ka sa bahay ng ibang lalaki? Diyan ka na ba ngayon, ha? 3 taon kang nakulong tapos paglaya mo panlalalaki ang inaatupag mo? Dagdag pa ng matandang lalaki. Nakatabi ng matandang babae. Ang pamilya ni Alice na inabando na siya. Namutla si Alice dahil sa galit. Anong ginagawa niyo dito? Sino nagsabi sa inyo na narito ako? At ang kapal na mukha niyo para magpakita sa akin matapos ng 3 taon na inabandonan niyo ako? At hinayaan na mabulok sa kulungan? Hindi niyo ako pinagtanggol o tinulungan man lang. Tapos, darating kayo dito na parang wala lang? Anong karapatan niyo para sumugod dito at mag-iskandalo? Malakas na sigaw ni Alice sa kanyang mga magulang, ngunit kaysa mahiya ang mga ito ay mas lalo lamang tumindi ang galit. Ganyan ka na ngayon? Porkit nakabingbit ka ng lalaking mayaman? Sabat ng kanya nakababatang kapatid na si Ana. Wala kang alam kaya manahimik ka. Bakit? Ayaw mo ba ipaalam sa lalaking to kung gaano karami ang lalaking dumaan sa buhay mo? Nagbenta ka ng katawan mo para lang sa kakarampot na salapi? Mas lalong dumilim ang mukha ni Dylan, kaya hindi napigilan ng binata na ikasang baril at itutok sa mga ito. Bumakas naman na matinding takot sa mga mata nito, kaya panandali ang umatras. Wala kayong karapatan na pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Wala din kayong karapatan na basta-basta na lamang pumasok sa pamamahay ko. Hindi ako nagpapasok ng mga ugaling basura at galing sa basura na kagaya nyo. Kung hindi nyo mamarapatin, makakaalis na kayo. Bago ko pa kayo kaladkarin palabas sa mansyon ko. Mariing sambit ni Dylan sa mga ito. Ito ang tatandaan mo, Alice. Pamilya mo pa rin kami. At may karapatan pa rin kami sa mga kayamanan na meron ka na galing dyan sa lalaki mo. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo kaming tulungan dahil may karapatan kami sa'yo. Kami ang bumuhay at nagpalaki sa'yo, kaya wag na wag mo kaming tatalikuran dahil lamang sa pagtalikot namin sa'yo noon. Magkano ba ang kailangan nyo? Tanong ni Dylan sa matandang babae. Isang ngiting malademonyo ang gumuhit sa labi ng matandang babae na mas lalong nagpakulo sa dugo ni Alice. Pero naramdaman niya na lamang ang mahihinang haplos ni Dylan. Tila sinasabi nito na kumalma siya at ito na ang bahala. 1,000,000 kapalit sa pagpapalaki namin sa walang kwentang babaeng yan. Ano pa? Mas lalong lumaki ang pagkakangisi na matandang babae sa tanong ni Dylan. My bad, pero kahit ni piso wala kayong mapapala sa asawa ko. Guard, nasabi ko na sa inyo na kapag tumuntong muli ang mga ito dito sa teritoryo ko, kayo ang malalagot. Utos niya at babala sa mga gwardyang kapapasok lamang sa mansyon nila. Nagtititili at nagwawala pa ang mga ito, ngunit wala na silang nagawa ng 10 gwardya na kumaladkad sa kanila palabas ng village.
Bigla na lamang nanlambot ang mga tuhod ni Alice dahil sa sobrang sama ng loob at galit na nararamdaman sa sariling pamilya. Dito na napagtanto na si Dylan lamang ang kailangan niya at wala nang iba. Shh! Don't cry please. Hinding-hindi ka na nila malalapitan pa. Hindi mo na ulit mararanasan ang mga naranasan mo noon. Dahil pinapangako ko sa iyo na ito na ang huling luha na papatak sa mga mata mo dahil sa kanila. Dahil kung sino man na magtatangkang paiyakin ka, ililibing ko sila ng buhay. Ngumiti ng tipid si Alice at yumakap ng mahigpit kay Dylan. Tila takot na mawala ang binatang muli sa buhay niya. Lumipas muli ang 2 buwan at naging tahimik ang pamumuhay ni na Alice at Dylan. Hindi pa tuluyang nawawala ang mga kalaban nila, ngunit sinisigurado ng binata na magiging ligtas ang mag-ina niya. Double security ang ginawa niya upang mapanatili ang kaligtasan ng mag-ina. Sa harapan niya ay ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa habang suot ang puting bestida kung saan umbok na ang malaking tiyan. Ilang buwan na lamang at makikita na nila ang kanilang pinakaaasam na anak. Kalain mo nga naman, magkakaanak ka rin pala. Mabuti naman at isang naligaw na diamante ang nakuha mo. At talagang swerte mo Kahit may saltik ka, pinatulan ka ng babaeng yan. Biro ni Calix, nakararating lang sa mansyon ni Dylan. Ngayong araw kasi ang baby shower ni Alice at imbitado ang lahat sa magpipinsang Hamilton. Maliban kay Daniel na hinahanap ngayon ng asawa dahil sa pagtatampo nito. Asan pala si Daniel? At hindi ko nakikita ang isang yon. Huling kita ko sa kanya ay magdadalawang buwan na. Hindi na naman ba sila okay ng asawa niya? Tanong naman ni Kasha. Alam mo naman ang isang yon, walang araw yata na hindi sila nag-aaway. Sagot ni Dylan matapos sumimsim ng alak sa hawak nitong baso. Ang akala ko talaga ay pag-aawayin niya ni Daniel ang asawa niya. Hindi ba nag-aaway pa kayo noon dahil lamang sa isang babae? Kaya nakakagulat lang na meron ka na mag-ina. Kung dati ay halos makipagpatayan ka sa sarili mo kakambal makuha lamang ang asawa niya. Sabi naman ni Canix. Napangiti na lamang si Dylan nang maalala ang kagaguhang ginawa niya noon. Na makipag-agawan sa sariling kakambal. Una niyang minahal ang asawa ng kambal niya bago niya nakilala ang namayapang kasintahan. Nakakahiyamang aminin pero minsan lang nakipagpatayan si Dylan sa sariling kakambal dahil lamang sa isang babaeng inakala niyang mahal. Ngunit ang pagtingin niya pala dito ay isang pagmamahal lamang bilang kapatid. Past is past. As isa lang yung aral sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nakangiti at totoong sabi ni Dylan sa mga pinsan. Ngiti din ang isinukli nito para sa kanya. Pero ngayon, nakilala niya na ang totoong nagbigay sa kanya ng galak at saya. Again, congratulations sa baby niyo. Nagsimula na ang baby shower at ang tanging nakikita lamang ni Dylan sa mga oras na ito ay ang malawak ng ngiti ni Alice. Nakaupo ito sa gitna habang masayang nagbubukas ng mga regalo. Thank you sa inyong lahat. Garalgal pa ang boses nito nang sambitin nito iyon. Nagpalakpakan at hiyawa ng lahat ng tao na naroon. Sinalubong niya ng yakap ang dalaga at mabilis na hinalikan sa labi. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat dahil hinintay mo ko at tinanggap mo akong muli at ngayon magkakaanak na tayo. Mahal na mahal kaya kita. Umiiyak na sabi ni Alice. Lumayo si Dylan sa dalaga at may hinugot na pulang maliit na box sa likuran niya. Naghiyawan lalo ang mga tao nang lumuhod siya at buksan ang pulang box. Mas lalong nagtuluan ang mga luha ni Alice dahil sa ginawa ni Dylan. Alice, ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko. Kaya ngayon pa lang, lalakasan ko na ang loob ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kitang alagaan at gusto ko maging parte ng buhay mo. Ang magpapasaya sa'yo sa araw-araw. Hindi man ako perpekto pero ipinapangako kong hindi kita sa tanging
Ang hiyawan sa paligid ang naririnig at ang maliligayang tili ng ibang naroon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang bawat tao na narito ngayon ay may pinagdadaanan din? Ngunit ngayon ay masasaya na sa piling ng mga mahal nila sa buhay. I promise na mamahalin kita ng sobra-sobra. Kayo ng anak natin. Pangako ko sa iyo yan. Maramdaming sabi pa ni Dylan. Sinabi mo yan ha? Kapag ako sinaktan mo, humanda ka sa kanilang lahat. Dinuro pa niya mga pinsan nito na may kanya-kanyang bitbit na anak. Nagtawanan na lamang silang lahat dahil sa sinabi ng dalaga, dahil pabor sila sa sinabi nito. Sila ang makakalaban ni Dylan kapag sinaktan nito ang asawa nitong si Alice. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang In Love with the Criminal, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!